Alright, magandang araw sa inyong lahat mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome na naman dito sa paring RJ TV. Kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa lipunan lalo na sa politika. Naku po. Ito ang pinakamainit na issue ngayon si Senator Bong Revilla. Nako. Ito, sino ba tong at meron pang isa pa mainit pala. Si Atong Ang sinampahan na ng kaso ng ito ni Boying. Nako, medyo matindi ang labanan na nangyayari dito. Kasi labanan niya ng mga abogadong malulupit, di ba? At ito ang pinakabalita natin na mamaya sino ba yung sinasabi mo paring RJ na katandem ni BP Sara na pinipilayan na? Katandem ni BP Sara na maging Vice President sa 2028 ngayon palang pinipilayan na, inaatake na, kumbaga. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at pag-like ng mga video para masaya. Okay. At by the way magkakaroon tayo ng pag-games. Pag-games hindi ko alam, basta i-announce ko kung kailan tayo magpapag-games pero mananalo dito sa YouTube natin 6 na tigpa 500 pesos. Yan ha. At sa Facebook magla-live din tayo. Magla-live tayo niyan ha. Sa Facebook magla-live din tayo at mananalo din 6. So papalo ng 6,000. Ako po. Alam niyo ba yung 6,000 na yan? Sahod ko na yan sa isang buwan. Dito sa YouTube. Anyway, hindi naman kumbaga okay lang kahit wala tayong sahod sa YouTube na masyado. Ang mahalaga dito mapakita natin yung talagang dapat nating ipakita. Yung totoong nangyayari. Kasi putya, yung mga media na yan, bayad na yan. Tapos ang daming trolls. Napansin nyo ba? Ang daming trolls ngayon ng mga mapapansin mo, mga taga-ibang bansa yung pangalan. Tapos lalong-lalo na yung mga bayad na vloggers na bigla na lang nagsusulputan na hindi mo namang kilala. Napansin nyo yon? Tapos ang ginagawa lang nila hindi issue yung pinag-uusapan. Ang ginagawa ng mga, lalo na yung mga Marcos vlogger, mga pinklawan, mga dilawan, ang ginagawa nila away. Diba? Imbis na pag-usapan yung mga totoong issue na nangyayari sa lipunan, hindi nila pinag-uusapan. Gagaya ni Marcos, hindi nila pinapansin yan. Na alam naman natin, na alam na ng mga Pilipino kung sino talaga yung punot dulo at yung mastermind ng mga katarantaduhan nito. Walang iba kundi ang presidente. Pero sila, ang ginagawa ng mga vloggers na to umaatake doon sa mga bumabatikos kay Marcos. Bumabatikos sa gobyerno. Kaya mahahalata mong mga to. Kanino to? Kasi nung para to ba to sa bayan, itong mga vlogger na to? Hindi, para to sa sa pera. Ang mga tarantado. Kasi eto sabihin na natin na alam mo kahit hindi naman Duterte ang apelyido ng naglilingkod sa bayan o yung talaga makikitaan natin ng masasabi mo na may puso para sa mga Pilipino. Bakit? Duterte ba si Si Go? Hindi naman Duterte ba si Bato? Hindi, siguro lining nila Duterte. Pero kahit may umusbong na ibang pangalan pero yung prinsipyo nandun, ay yung pamamalakad nandun, yung galing nandun. Wala tayong wala tayong pakialam kahit sino pa yan. Wag lang si Trillanes tsaka si Gadon, tsaka si Ontiveros, wag naman yun ha. Ibang klase na yung mga yun, mga sobrang sobrang tindi na yun. O, kita nyo nga si Yorme ba, si Isko. Dumagoso yan pero hindi yan hindi yan Duterte. O bakit sinuportahan natin? Kasi nakikita natin na pwede siya. Nakikita natin na kaya niyang mamuno sa Pilipinas at kaya nga napahiya napahiya tong tangang presidente natin ngayon tignan nyo. O tiyang biruin mo LGU ng yung
mayor ng Maynila, si Yorme. Putya, nakapagbagawa ng 200 na bahay sa loob lamang ng 3 months. Anak ng putya. Tapos, sabi pa ni Marcos, sa amin, ano lang yan, sa panaginip lang yan sa amin. Putay na, paano ka mananaginip kung hindi ka naman natutulog? Di ba sabi mo, hindi ka natutulog? Ano ba talaga, kuya? Hindi ka naman intindihan. Ay bagay, kasi hindi talaga natin magigets yung ganyang Bahala na kayo. Ay, by the way, gusto ko lang mag-thank you kay Sir Jack Argota. Yan, binigyan tayo ng t-shirt. Ang lupit, para tayong hip-hop dito. Sir Jack versus everybody. Ang ganda ng tela pa. Mamahalin. Baka nga, mga 800 to eh. Ang ganda. Lupit. Soon, magkakaroon din tayo na ito ng t-shirt tapos paring RJ. May logo dito na paring RJ. Okay po ba yun? Gusto nyo ba yun? Tapos ibibigay natin sa ating mga subscriber. Walang tanong-tanong, bigay ka agad. Kaso baka gumasos ako ng malaki doon. Ha? Basta gagawa natin ang paraan yan pag tayo nakaluwag-luwag ba? Anyway, sige, umpisahan na natin to mga pare para matapos na tayo. Ano ba yan? Oy, by the way, sa hindi pa nakakapanood ng station ID ng SMNI, nandun ako. Tsaka yung baby ko nandun, ha? Panoorin nyo yun. Nasa first part yun. Taka yung Banateros nandun. Ang dami naming airtime, di ko alam. Pag mga pogi talaga, pasensya na. Pogi ang Banateros, kaya maraming airtime. Joke lang. Yabang mo Yabang mo parang RJ Sa camera ka lang naman pogi. Pag sa personal, ang itim-itim mo. Sige, panoorin na natin to mga pare. Puro tayo daldalan eh. Ito muna yung kay Atong Ang panoorin natin bago ko i-reveal kung sino yung tandem ni BP Sara na Ewan ko, yung iba siguro alam na kung sino. Ito. Panoorin natin to. Nakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ng 10 counts of kidnapping at homicide ang negosyanteng si Atong Ang at 25 iba pang personalidad kaugnay sa nawawalang sabongeros. Ito ang problema ko dito. Ito di ba merong whistleblower din yan si Boying? Alias Dodong ba yun? Totoy? Hindi ko alam. Ano pangalan nun? Basta siya mismo nagsabi na umiiyak-iyak pa nga yun eh. Na alam ko kung saan nakalibing. Siya mismo nagsabi na nasa Taal yung mga buto ng nawawalang sabongero. Pero anong nangyari mga pare? Anong nangyari mga Banateros? Wala. So magtataka ka talaga dito sa mga nagpapalabas. Ito yung mga pinapalabas ni Boying na whistleblower. Putya, hindi mo alam kung sigurado o scripted eh. Kasi unang-una pa lang, sinabi nila na nandun yung mga buto. Ano ginawa niya sa mga nawawalang sabongero? Diba binigyan niya ng false hope na magkakaroon ng masasabi natin na proper na paglilibing doon sa mga namatay o doon sa mga pinatay? Diba siya mismo ang nagsabi nun? Yung Dodong ba yung pangalan nun? Yung natalong mayor yun eh. So, doon pa lang sa pagsasabi niya ng yung alam niya kung nasan yung mga bangkay o yung mga buto nung nawawalang sabongero sumablay, putya nakakapagtaka na. Tapos bandang huli, eto pa ang malupit. Bandang huli, idinidikit na naman sa mga Duterte. At eto mamaya yung whistleblower na sinasabi nila sa kay nag-uutos daw kay Senator Bong Revilla. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Pakinggan nyo, abangan nyo kasi parang nakakapagtaka eh. Kung taga saan yung whistleblower na yun. Eto pa.
So, dun pa lang, sablay na. Tapos dinidikit sa mga Duterte na naman. Ang weirdo, di ba? Duterte pa rin. Ha? Oh, ngayon, sinampahan na. Tinuturo si Atong Ang na siya mismo. O siya ang parang may pakana ng mga pagdakip dito o pagpatay doon sa mga nawawalang sabongero. Di ba? Pero ano kasi, medyo kaduda-duda yung style ni Boying. Kaduda-duda yung style ni Remulla na parang meron siyang palabunutan. Di ba? Meron siyang palabunutan na pag ikaw ang nakuhang pangalan, putya, ikaw ang pantatakip sa katarantaduhan ng gobyerno to. Pasensyahan na lang, ikaw nabunot ko eh. Parang ganun eh. Ganun ang parang nakikita kong style nito ni Boying. Parang palabunutan. Ay, okay, nabunot ko si Atong Ang. Pasensya na, Atong Ang. Ikaw ang alam niyo, hindi ko kinakampihan si wala tayong kinakampihan. Hindi ko kinakampihan niya si Atong Ang. Hindi ko naman kilala yan. Hindi ko naman tropa yan eh. Diba? Hindi ko kilala yan. Pero, bago kasi, ang nagiging problema kasi, public trial. Sinisiraan muna ng sinisiraan bago nyo litisin. Tapos bandang huli lalabas na wala naman palang kasalanan. Ano nangyari? Nasira na sa tao. O, kagaya nila ni Escudero, ni Binay, sino pa ba yung mga nandun? Si Grace po. O, hindi naman natin, hindi natin gusto yung iba dyan. Si Binay. Si Grace po, hindi rin natin gusto yan. Pero, ang nagiging problema kasi, sinisiraan na kagad nila yung ICI. Tapos naglabas ang ICI ng statement na wala naman palang sapat na ebidensya para ituro yung mga yun nakasabwat dun sa mga issue na yun. Sa flood control, wala naman. Anak ng putyang ina, sira na yung pangalan ng tao. O ano yung sinasabi kay Escudero? Wala yan. Pag nanakaw din yan. Kasi may mga tanga tayong mga kababayan eh. Hindi natin mapagkakailayan na porket na may sinabi na o naunahan na ng salita o, 'di ba? Nakita nyo na ganyan si Escudero o ganyan si Revilla o ganyan yan o ibig sabihin ganyan na yan hanggang huli. Kumbaga ano bang tawag doon? First impression last. Yung ba yun Baga pag nadumihan na yung pangalan mo, hanggang dulo na yun, madudumihan na yun. Madumi na yun. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Para nga naman, pagtakbo sa mga susunod, hindi naman nanalo. Kasi, unang-una, pumabor o kahit hindi naman pumabor tumapat o pumabor doon sa tama. Kahit hindi pumabor kay BP Sara, sabihin na natin si Escudero, pumabor doon sa tama na hindi na ituloy yung impeachment kasi nga, sablay. Porket pumabor ka ba doon sa tama, pabor ka na kay BP Sara? Hindi naman so, isang na yun sa kanila, minus, ka na doon, medyo negative ka na nun. Tsaka ka ngayon aatakihin. Diba ganyan ang nangyari sa mga yan? Marami ngayon ginagawa na naman nila kay Senator Bong. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo kay Atong Ang. So meron na naman silang pinapausbong na naman nila tong issue na to kay Atong Ang kasi nga natuturo na si Marcos at si Romualdez So gagawa na to si Boying Remulla ng paraan para syempre ililihis muna natin ng konti. Ilan sa mga akusado ay ang mga pulis na may ranggong Police Lieutenant Colonel, Police Senior... Alam nyo, kasuhan nyo kung talagang dapat nyong kasuhan yung mga yan. Yung talagang napatunayan nyo na may ginagawa yung masama. O talagang yan yung mga kumuha o dumakip o pumatay dun sa mga nawawalang sabongero. Ikulong nyo yan. Kahit si Atong Ang ikulong nyo, walang problema. Pero bago nyo bago nyo sabihin, bago nyo i-public siraan, kailangan meron kayong patunay. Hindi yung siniraan nyo muna tsaka nyo papatunayan. Tapos bandang huli, wala naman pala. Di sira na nga yung tao. Ulit-ulit. Patuloy. Master Sergeant, Police Master Sergeant, Police Staff Sergeant, Police Major, Police Corporal at Police Executive Master Sergeant. Bukod pa ito sa 16 na bilang ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomenda rin ng DOJ na isampa laban kay Ang at 9 na iba pa. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo sa
individual na hindi kasama sa inirekomendang kasuhan sa korte. Matatandaang si ang tinuturong mastermind umano sa pagkawala ng nasa 34 na sabongero. No. Saka meron pa dyan, isa pang factor dyan kung bakit inaatake yan si... Ito, sa palagay ko lang naman kasi ayan sa negosyo yan, sa sugal. Baka meron yan. Kaya inaatake ng ganyan. Anyway, so ito yung pangalawa nating video. Ito si Senator Bong. Ito ang paborito ngayon, ako. Paborito ngayon to si Senator Bong at anuhin natin yan. Papaliwanag natin kung bakit nakakapagtaka talaga to. Sa pagharap ng panibagong whistleblower sa flood control scandal sa Bilyonaryo News Channel, isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit daw kay... Isang kontratista mula sa Mindanao. Taga saan ang mga Duterte? Davao. Nasaan ang Davao? Mindanao. Kita nyo? Nakita nyo yung style nila? Diba? Nakita nyo yung style nila kung paano nila pinag-kukunik-kunik? Yeah? Ganyan niya mga yan. So, pag napalabas nila na si Senator Bong ay makukulong, halimbawa, wag naman sana pero makulong, i-connect nila yun. Taga Mindanao yan. Tao ni BP Sara yan. Ganun ang gagawin niya. Tao ng mga Duterte. Ay, sinasabi ko sa inyo. Alam na, yung style nito mga to, walang bago. Kumbaga, iniiba lang nila yung direksyon, pero ganun at ganun pa rin yung malamang bandang huli, Duterte na. Inan to mga to, masyadong obsessed. Kasi nga naman, si BP Sara walang makakalaban sa 2028. Walang malupit na makakalaban. Talagang bulgar na mga tarantaduhan ng mga to. Walang pag-asa yung iba. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kailangan nating sirain si BP Sara. Sabi ko nga sa inyo, sinabi ko to sa Vox Populi na ang tingin ko dito, ang teorya ko dito, ang style nila, kaya nagsanib yan dilaw tsaka pula, aatakihin muna nila si BP Sara kasi yun yung pinakamalakas nilang kalaban. So once na matalo nila yun, once na ma-impeach yung Ali, sila na ngayon ang matitira. So sila na lang ang maglalaban, mag-aaway-aaway ngayon. Kailangan mawala muna yung pinakamalakas na kalaban kasi itsapuera sila eh. Hindi sila makakaupo pag nanalo si BP Sara. Hindi sila makakaporma pag nanalo si BP Sara. So, kailangan nilang alisin yung tinik nila. At tsaka sila ngayon maglalaban. O, sinong manalo man sa kanila o sinong manalo dun sa dalawa, sa dilaw, sa pula, sa kanila pa rin kasi kayo nga nagkakampihan. Diba? Sa Mindanao. Sinasabi ko na eh. Dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad sa mga proyekto ni Revilla sa iyon na ipinamumudmud niya sa lugar kung saan... Alam mo, dito pa lang isipin nyo lang. Kung bakit kukuha pa siya ng taga Mindanao, kung taga Cavite ka. Tapos, ang project na flood control na ini-issue kay Senator Bong sa Bulacan. Isipin nyo to nagbabaha din sa Cavite. Eto, nagbabaha din sa Cavite, lalong-lalo na sa Bacoor. Alam yan ng mga taga Cavite, nagbabaha dyan sa Bacoor. Sa tingin nyo, bakit siya kukuha ng masasabi natin na komisyon doon sa Bulacan, meron namang dito sa Cavite na flood control din. 'Di ba? Bumabaha din sa Cavite. So pwede siyang dito na lang kumuha ng komisyon kaysa sa Bulacan pa. Naiisip nyo ba 'yon? Bakit ka palalayo kung nagbabaha din naman sa lugar mo? Abutay na, ang tanga kasi. Nakakatanga eh. 'Di ba? Di ikaw bilang isang sino ba ang congressman ng So sabihin na natin si Kong Jolo. Ay tama ba? Basta nagbabaha dyan sa Kawit, sa Bacoor, yan nagbabaha dyan.
So, yung mga congressman, si Kong Lani, siya ang magre-request o siya ang mag-aano ng flood control project para dito sa masasabi sa Cavite. So kung kukomisyon o kukuha ng komisyon si Senator Bong Revilla, bakit hindi na lang sa Cavite na baluarte niya? Doon pa talaga sa Bulacan. At ito pa nakakapagtaka dito. Bakit siya kukuha ng tao sa Mindanao kung taga Cavite ka? Gets nyo? Ang babaw eh. Ang daling mahuli ng mga katarantaduhan eh. Halatang halata na tinatrabaho lang ito si Senator Bong kasi ang Rimulya wala nang pag-asa dyan sa Cavite kasi bagsak na sila dyan. So ang mga Revilla kasi ang mas kumpara nyo naman, sino pipiliin nyo, Revilla o Rimulya? Mas pinagkakatiwalaan ang Revilla sa Cavite. Bakit? Mas maraming nakaupong Revilla kaysa sa Rimulya. Ilan na nakaupong Rimulya sa Cavite? Sa palagay ko isa lang, yung gobernador, yung bago. Pero ang daming nakaupo na Revilla sa Cavite. Bakit? Mas pinagkakatiwalaan sila ng tao eh. Nagigets nyo ba? Kaya inaatake sila ng inaatake. Baka kasi mawalan na ng posisyon yung Rimulya dyan sa Cavite. O, halimbawa, kinuha ni Kong Jolo yung pagiging gobernador. O gobernor, o di ba? Pucha, wala na sila. Nganga na sila. Alam mo, sa tingin ko dapat nga yung batang Revilla na lang ang yung I think ang pangalan nun Ram Revilla yata yon. Yun na lang ang nag-gobernor baka okay pa eh. Kasi ang sa Cavite, ang pinaka mabibigat na pangalan diyan Rimulya, Revilla at Tolentino. So yung dalawang Revilla at Tolentino I think okay naman niya mag-usap. So ang nag-iisa na lang talaga diyan na wala nang kapag-apag-asa yung Rimulya. Kaya gumagawa sila ng paraan para hindi sila mabura. Eto na nga yun, tinatrabaho yung mga Revilla. Eto sa palagay ko lang naman ito. Hindi tayo sure pero parang ganun eh. Malakas ang kanyang suporta. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. May malapit umanong kontratista kay dating Senador Bong Revilla. Ayon yan sa whistleblower na si Alias J na dating tauhan ni Revilla na lumapit mismo sa Billionaire News Channel para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa Revilla family. Siya raw ay tinatawag na Ray Cas. Ang kontraktor niya sa Mindanao is Ray Cas ang tawag pero ang tunay na pangalan Ray Castañeda. Taga Mindanao umano ang kontratistang si Ray Cas. Una nang isinuwalat ni Alias J sa amin ang listahan ng ilang 2020 projects na di umano'y nagamit para magpaabot si Revilla ng kung tawagin ay tulong sa ilang mga distrito. Pag may humingi sa kanya ng tulong, bago siya nagre-release, is tinitingnan niya muna, nakalagay dyan kung rank niya. Pangilan ako sa bayan na iyan, pangilan ako sa province na yan. Sa aming Alam nyo, hindi ko, ang hirap kasi paniwalaan lalo na ng mga nakatakip yung muka, yung mga ganyan. Okay, sige, for security, pero ang gawin mo kasi, humarap ka sa Senado, doon mo banggitin yung mga dapat banggitin. Baka mamaya tanim na naman to, kagaya nung sa nawawalang sabungero. Parang gano'n na naman ang nangyayari dito eh. Di ba? Yung iba paniwalang paniwala. Si Atong Ang talaga yan. Hindi po pwede yung ganyan lang. Dapat, alam mo, ang hamon ko nga dito, maglabas sila ng mga ebidensya patungkol dyan sa yung mga dokumento, yung mga, basta mga ebidensya, maglabas sila ng ebidensya na nagtuturo dun sa issue ni Senator Bong Revilla. Kung wala silang ma-provide, ano yun? Kailangan may petsa, kailangan may date, kailangan na detalyado yung mailalabas nila mga ebidensya. Kasi kung wala, gago kayo.
Halatang pamumulitika lang yan. At mamaya sasabihin ko kung bakit nila ginagawa ito kay Senator Bong. Turi sa At doon sa pati sa buong pamilya Revilla. listahan, lumilitaw ang reconstruction ng isang nagngangalang Renato Castañeda. Noong 2020, lumabas na siya ay owner nito. Kita mo? 2020. So si Pangulong Duterte, ay ano? Tingnan niyo. Talagang dinidikit eh. Eto. Relay Construction. Relay ba yan? Relay Construction and Supply. A single proprietorship organized and existing under the virtue of law of the Republic of the Philippines with main office address at Kilometer 7 Tigato Road, Buhangin, Davao City. Diba? Sabi sa inyo eh. Talagang ididikit talaga yan sa mga Duterte. Davao City na, nabanggit na yung Davao City. Ano pang susunod niyan? Alam niyo na susunod niyan. Represent herein by Renato R. Castañeda, owner. Duly authorized for this purpose, hereinafter referred to as the contractor. So Davao City. Naka-address yung construction supply, ano ba to? Relay o Relay? Relay Construction and Supply dito sa Buhangin, Kilometer 7, KM7, Tigato Road, Buhangin, Davao City. Nako. So nabanggit na Davao City sa Mindanao. Alam nyo na kasunod niyan. Oh, bakit dinidikit? Ayun ang ito yung nakikita nating nagiging problema sa mga whistleblower na to. 'Di ba? Simpleng-simple lang eh. Talagang gagawin nila ang lahat. Okay, sirain yan si Senator Bong. Pag nasira na yan, idikit natin sa mga Duterte. Kala ninyo ha? Kaya nga nang sinabi ko, may baha din sa Cavite. So bakit kukuha pa siya ng... Ewan ko talaga. At nakabase sa Davao City ang nasabing kumpanya. Oh, Sabi Davao ni City. SJ sa amin, si Reyes umano ang nakakakilala sa iba pang mga kontratista para matulungan ang senador sa mga proyekto. Hindi bababa sa 600 million peso worth of projects ang di umano'y inasikaso ni Reyes para sa senador. Okay, sige. Sabihin na natin na kunyari totoo yan. 600 million. Yung kay Senator Cheese, 30 million. Yung insertion ni Bongbong Marcos umabot ng masasabi natin na 100 billion. Billion po yun ha. Tapos yung anak niya merong 56 billion. Hindi ko sinasabing tama ito kung totoo man to yung nangyari o yung ginagawa nito o yung 600 million. Kung totoo man yan talaga na yung ini-issue nila kay Senator Bong, hindi ko sinasabing tama yan. Pero bakit ang ingay nyo dito kumpara doon sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyong magnanakaw? Ano to? Kasi nga, pag maliit lang ang kinuha mo, masama ka. Kailangan malaki. Kung kukuha ka man, malaki para hindi ka mapasama dito. Eto may mga nilabas na ebidensya si Saldico patungkol dyan sa mga insertion na yan. Basta may mga dokumento siya dyan na ilalabas. May mga mali-maleta siyang nilabas. Pero bakit hanggang ngayon wala pang investigasyon itong ombudsman patungkol dito sa presidente at patungkol dyan kay Romualdez? Bakit inuuna nyo tong mga senador na to na which is dapat ang unahin nyo yung mga binanggit ng Diskaya na kontraktor. Yung mga kongresistang kontraktor. Asa na yun? Bakit parang nabaliktad? Bakit parang Senado na ang inaatiwpag nyo? Nasaan na yung iba?
Kahit isang pangalan, wala kami nakita doon. Isa ang Rally Construction sa mga Rally pala. kontratistang di umano'y may questionabling Davao Info projects nito na una na ring inireport ni Representative Antonio Tino. Apo, naniniwala kayo dyan? Sa pag-iimbestiga noon, ipinanawagan din niya ang mabusising investigasyon sa mga proyekto sa Davao. See? Davao. Ano ba? Paano na to eh? Halata na to eh. Construction, rally, construction and supply. Tapos nasabi nito nung tanga na to ni Tinyo. Tinyo ba yan? Imbestigahan din yung sa Davao. So, yung si Senator Bong na may nagkakaroon ng issue o yung ini-issue nila o yung inaatake nila ngayon na para pag-usapan dahil ito ay pag sinabi mo talaga itong mga rebellia, pag binanggit mo to sa mga issue, pag-uusapan talaga to. At maraming troll ngayon ang umaatake dito. Now, idinidikit nila pa rin yung mga Duterte sa issue ni Senator Bong. Bakit? Kasi taga Davao yung yung construction company. At dinikit pa rin nila ito. Na eto nga meron daw dapat daw pag-usapan din yung mga proyekto sa Davao. Nakikita nyo yung kwento, nakikita nyo yung picture na kung paano nila i-twist, paano nila idikit-dikit yung mga hindi naman magkakatugma. Halatang halata kayo na ginagawa nyo lang ito para matakpan yung mga totoong issue. O bakit? Tignan nyo ngayon. Sino nang pinag-uusapan? Maya't maya si Senator Bong. Bakit? Mainit eh. Malakas ang views eh. Malakas ang engagement eh. Di ba? Kasi nga sikat pa rin 'yan kahit sabihin nyo, kahit balibaliktarin nyo pa rin, balibaliktarin nyo ang mundo. Balibaliktarin nyo ang utak nyo, mga walang laman 'yan. Sikat pa rin 'yan si Senator Bong. Ha? Sikat pa rin 'yan. Sabi ko nga sa inyo, may mga nagagawa 'yan. Pumunta kayo ng Ewan ko. Alam ng mga yan, alam ng mga kabitenyo yan. Try nyo mag-research din kasi. Partikular ang flood control projects sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Una nang lumitaw ang pangalan ni Revilla sa flood control scandal matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hoy, hindi detalyado yung pagkakasabi niya. Kayo din bilyonaryo Hindi detalyado. Binanggit nga lang eh. Kasi andito pa yung katabi pa yung demonyo. Binanggit nga lang eh. Wala nga. Nagkita kami niya. Naghatid kami ng pera dyan. Anong araw? Anong petsa? Kaya alam nyo, mas kapanipaniwala o mas alam nyo kung bakit tayo naniniwala dun kay Ortega? Kay Gutesa pala, Ortega. Gutesa. Bakit? Detalyado eh. Gantong oras po kami naghahatid. Petsang ganto sa Aguado sa ganitong lugar. Detalyado eh. Kung ikaw, talagang wala kang tinatago at talagang totoong alam mo yung nangyari na sa sinasabi nyo, yung sinasabi nyo naghatid kayo ng pera dun sa bahay ni Senator Bong, dapat detalyado. Anong araw, anong oras, anong petsa, may ebidensya kayo, may picture ba kayo? May dokumento kayo? Ganon! Na siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Bacoor City, Cavite ng di umano'y kickback para sa senador. Pinatotohanan din ni Alias. Siyempre. Anong address ng bahay ni Baka hindi nyo alam kung ano itsura ng bahay ni Senator Bong J sa amin ang relasyon ni Revilla at Bernardo. Sa dami kong alam sa pamilya nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi ipapatay ako. Asin? Sino ka ba? Ganyan ang style nila, di ba? Naalala nyo yung eto nga, yung kay Atong Ang. Mapapatay niya ako kaya magsasalita na ako. Hindi, talaga kung totoo kang kung totoong meron magsampa ka ng kaso. Mo yan, isampa mo ng kaso yan kung talagang totoo yung sinasabi mo. Kasi hindi tayo maniniwala sa mga gantong style. Style to ni Ontiveros eh. Mga tanim witness. Alam na natin to. Ayan na naman paulit-ulit. Siyempre, yung mga ibang tanga, papaniwalaan yan. Ngayon, papalabas na talagang masama na yung rebellia, Senator Bong.
'Diba? Lalabas yan na masama eh. Lalo na sa mga mabababaw. Ay, ganyan talaga yan. Lalo na yung mga tamad dyan sa yung umaasa na lang sa gobyerno. Mga hindi nagtatrabaho. Basta inasa nyo na sa mga opisyal ng gobyerno yung buhay ninyo. Oo, kailangan nating umasa dyan. Pero hindi naman dapat lahat iasa nyo. Pati yung buwanang sweldo nyo, inaasa nyo na saan. Trabaho naman kayo. Basta, hindi ako natatakot madimanda, hindi ako natatakot asuntuin. Bakit? Malakas ang ebidensya ko dahil marami akong alam. O sige. Hindi, ang hamon ko nga, ilabas mo yung ebidensya mo. At ilabas mo rin kung sino ka. Kasi kung atakpan mo, kung wala kang tinatago, wala kang hindi ka natatakot, bakit ka nakatakip? Isa pa, pwede mong ilabas yan at pwede kang protektahan ng DOJ. Diba? Kung natatakot ka o kung may banta sa buhay mo dahil naglabas ka ng ebidensya, poprotektahan ka ng DOJ, diba? Witness Protection Program. Meron yan. So kung talagang hindi ka natatakot, sige go. Ilabas mo yung mga ebidensyang dapat mong ilabas. Yung ganyan. Ano na kami? Sawa na kami sa mga ganyan style na apatayin ako kaya hindi ko lalabas. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng mga Revilla at hindi pa sumasagot ang dating senador sa aming hiling para sa kanyang panig. Nahaharap ngayon sa recommendation of filing of plunder charges ang dating senador matapos madawi sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Bakit nga siya dinadawit ngayon? At isa pa, bakit siya ang target? Simpleng-simple lang. Ganto Eto kasi, papaliwanag ko sa inyo. Eto kasing pamilya Revilla, naalala niyo yung impeachment, sino ba ang nandyan sa Congress? Si Kong Lani, si Kong Brian, tapos I think si Kong Jolo. So tatlo yung Revilla. Tatlo yung Revilla na nasa Congress. Now, malakas kasi ang impluwensya niyan. Kahit malakas pa rin ang impluwensya ng Revilla. Hindi pumirma lahat ng Revilla sa impeachment ni VP Sara. So, etong mga nangyayari sa kanila na to, I think, na tinatrabaho siya dahil dun sa hindi nila pagpirma. Actually, hindi lang siya ang tinatrabaho, pati yung buong pamilya ng Revilla, tinatrabaho na ng mga tarantado na to. Tinatrabaho ng gobyernong to. Lagi silang nililink, lagi silang merong anomalya. Siyempre, madali silang targetin eh. Madaling targetin yan. Yang Revilla, pamilya Revilla, madaling targetin yan. Easy target yan. At pag-uusapan talaga. So, dahil sa hindi pagpirma ng impeachment ni VP Sara, medyo nagkalamat. Medyo napaisip na itong si Tamba at itong Marcos. Although tumakbo si Senator Bong doon sa under Marcos, pero doon pa lang sa hindi pagpirma ng impeachment, alam nyo na etong mga to, doon sa tama. Kasi mali naman talaga eh. Yung impeachment ni VP Sara, wala namang bigat eh. Kaya nga hindi nagtuloy eh. Tapos, di ba, ang bilis ngang pumasok. Ang bilis na iangat, pero kung iisipin nyo, yung pang-apat ang naiangat, nawala yung una, pangalawa, pangatlo, na mali na kagad yun. Based sa Constitution, base sa ating Constitution, isang beses ka lang pwedeng mag-file ng impeachment sa isang impeachable official sa isang taon. Ang ginawa nila 4. So, dahil pumapanig sila sa tama, na hindi sila pumirma doon sa impeachment dahil mali nga yung pagkaka-atake nila sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, sila na ngayon ang inaatake. Bakit? Kasi itong ang mga Revilla kasi hindi natin mapapagkaila na malapit talaga sa mga Duterte.
Eto, I think 2022 to yung pumunta si VP Sara dyan sa Cavite. So kasama si Senator Bong na magbigay. At eto napapabalita kasi na madalas, ay hindi naman siguro madalas, na parang natutunugan itong Marcos administration, etong si Senator Bong ang magiging vice president. Parang sa palagay ko lang to ano lang, kasi madalas silang nagkikita eh. O eto, kagaya nga nito, 'di ba? 2022. May mga issue na yan si ano diyan. Ay, 22 ba to? So basta, parang ganun. Natutunugan ni Marcos na ito si Senator Bong Revilla baka maging vice president o makatandem ni VP Sara sa 2028 election. Kaya kasi eto hindi sa talagang isipin nyo, magtandem tong dalawan to. Di ba ang lakas? Eto si Senator Bong sa Cavite. Bilang Vice President. Si VP Sara, Davao. Kita nyo nga, dinala nga si Marcos eh. Diba? Si Marcos nga na walang kwenta nadala eh. Paano pa to? Ang daming alam nyo ba? Merong ito mabanggit ko lang sa inyo. Merong natatanggap ang mga senior na pagdating ng 80, I think 80 yata, 80, 85, 90, 95 na 10,000. So si Senator Bong ang ang nagtrabaho doon. Kasi 'di ba meron tayong sinasabi na pag nag 100 na makakatanggap ng 100,000 from government yung senior, yung matanda, yung mga lolo na mag-aabot ng 100,000 makakakuha ng maabot ng 100 makakakuha ng 100,000 from government. So si Senator Bong isinulong niya na sige, baka pwede nating gawa ng paraan o magawa tayo ng batas na magkaroon sila kahit na pagdating ng 80, 85, basta every 5 years makakatanggap sila ng 10,000. Di ba malaking tulong yun sa mga lolo't lola natin? Kasi malaki ang niyan, may mga maintenance yan. So, although hindi ganun kalaki ang 10,000 para sa kanila, pero malaking bagay na may natatanggap sila every 5 years. Unlike na hihintayin pa nila yung 100. So, sa kanya yun. Kay Senator Bong yun. Kaya malakas to si Senator Bong Revilla dyan sa mga senior natin. Talagang malakas yan. At hindi natin maipagkakaila na pag ito nagtandem talaga tong dalawan to, medyo matindi talaga. Luzon tsaka Mindanao ang magsasama. Wala nang pag-asa yung mga alagad nila, lalo-lalo na si Tamba. So medyo parang I think nainis si Tamba dito sa mga picture na to. Ito pa. Yan. Di ba? Ayan. Ito pa. Di ba? Si Kong Jolo, si Kong Lani, si Senator Bong, may picture sila kay PRRD. Ay, mga bagay na yan siguro ang nakikita nilang dahilan para atakihin na to kasi hindi imposible. Hindi imposible na tumakbo si Senator Bong na vice presidente at magtandem sila ni VP Sara. Ang ganda nun. Ang lupit nun. Kaya ngayon pa lang, para medyo humina si VP Sara, para hindi niya makuha yung Cavite, ang gagawin nito ni Remulla, aatakihin o etong gobyerno na to, si Marcos, inaatake na to si Senator Bong. Talagang gagawin nila ang lahat. Para wag lang manalo o wag lang makaupo si VP Sara. Ay nako, talaga naman. Ba't hindi kayo lumaban ng patas kung talaga malakas kayo?
talagang aatake at aatake kayo ng mga tao na alam natin na may ginagawa sa tangina kasi binigyan ka na nga ng alam mo Marcos, binigyan ka na nga ng ng pagkakataon na maging presidente, puta sinayang mo lang eh. Puta anong ginawa mo? Dapat na lang 'di ba may doubt nga sa iyo eh bilang sa pagiging presidente mo eh. 'Di ba? Putang ina hindi niya kaya niya kasi bangag 'yan. Dapat pinatunayan mo na lang na eto, sige. Papatunayan ko sa inyo na putyang ina, bali yang sinasabi niyo na kaya ko. Kung pinatunayan mo, ginawa mo yung dapat, ay putya, ang ganda sana. Baka mamaya, baka sa susunod na 2028 election, iboboto ulit natin yung Marcos. Pero kayong putang ina. Pag binoto nyo pa yung Marcos na yan, mga tanga na kayo. Ewan ko na sa utak nyo pag binoto nyo pa. Anyway, hanggang dito na lang muna itong ating balitaktakan. Isa pa, papaalala ko ulit sa inyo, magkakaroon tayo ng palaro at i-announce ko dito kung kailan. Basta this December yan. Kung hindi man ngayong Pasko, bago magpasko, baka pagkatapos ng Pasko. Magpapalaro tayo, magkakaroon tayo ng, ang papamigay natin 3,000 dito sa, kasi 3,000, 6 yun. 6 na tagpa 500 ang mananalo dito sa YouTube. Tapos lilipat tayo, magla-live tayo sa Facebook. At mananalo din tayo, ay magpapalaro din tayo doon ng 3,000. So 6,000 yun. Bali ang mananalo 12. Tsaan lupit. Ay, ba't ganun? 12 ang mananalo ng 500. Sa isang araw lang yan Isang araw lang natin gagawin yan para wala nang ano-ano. So isang araw natin gagawin yan para may manalo ng alam nyo, simpleng lang to. Simpleng pamasko lang ni paring RJ sa ating mga subscriber at mga taga-suporta. Okay po ba yun? Okay? Okay. Kung hindi okay, wag na. Joke lang. Anyway, maraming salamat sa pagsama sa akin mga pare. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Pakipollow ang ating mga social media account, paring RJ sa Facebook, paring RJ Banateros sa TikTok at Banateros 2.0 SMNIDZIR 1026 at Vox Populi. Okay, every Saturday yan, 6 to 8 p.m. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ at panoorin nyo po itong station ID ng SMNI. Kung sa mga hindi pa napapanood, nakakapanood ha. Thank you very much. Ako po si paring RJ. God bless you all. We are like spokes in a bicycle wheel. The body is likened unto a bicycle wheel where there are spokes that all go out from the center. Binigyan tayo ng ating Ama ng pagkakataon na bumangon bilang isang bansa. Hindi na tayo nagkakanya-kanya, ngunit ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng binhi ng pagkakaisa. Di natin alintana ang anumang pagkabahabahagi. Tayong lahat ay Pilipino, matibay at matatag, anumang bagyo at pagsubok ang ating hinaharap. Tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At may iisang pananaw upang umunlad ang bawat Pilipino. Likas sa atin ang pagmamalasakit na kahit ilang beses man tayong masaktan o malugmok, tutulong tayo para makahulagpos at magtagumpay bilang isang bansa. Sama-sama nating salubungin ang pag-asa at pagpapala para sa lupang hinirang. Bayang pinili ng Diyos, ang mahal nating Pilipinas. Liwanag ng Pasko.
sigla'y dumadaloy, bawat ngiti bituin pag-asa'y sumisilay. Sa hiling ng Pasko, pag-ibig ang gabay. Paskong kay ganda, damhin mo ligaya. Liwanag ng Pasko, tama ng Pilipino, buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubuklo tayo, pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Kapit bisig sa hamong di sumusuko, bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo'y nagdiriwang bawat Pilipino, bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino, sa liwanag, pag-asa'y nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagningning. Oh, yeah. Kapit bisig sa hamong di sumusuko, bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo'y nagdiriwang bawat Pilipino, bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino, sa liwanag, pag-asa'y nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagningning. Oh, yeah. Tibay ng bayan, sabay sa hakbang. Bawat Pilipino, bayani sa pagbangon. Sabay ang tinig, sabay ang galaw, taas ang kamay, pag-ibig at sayaw. Tibay pag-asa, isa ang sigaw. Liwanag na Pasko, tatag ng Pilipino. Di matitinag, di sumusuko, tatag na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Kumingin ang bituin, sisiboy ng magkalangit. Nawitin ang pag-asa, tayo'y laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko, ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, Di sumusuko, tatag na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino, buong mundo sabay sa pag-awit nito. Kumingin ang bituin, sisiboy ng magkalangit. Nawitin ang pag-asa, tayo'y laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko, ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, Di sumusuko, tatag na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino, buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubukol tayo, pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag
magkaisa tayo para sa Pilipinas na mga